Ihanda po natin ang ating sarili sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, pakinggan mo po kami ng aming pagtawag sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula simula hanggang sa katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at maisagawa namin ngayon ang mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi naman namin ang aming mga makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Panalangin namin na lahat na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maaari na po tayong umupo. Muli, isang maasensong Manilenyong umaga po sa ating lahat. Magpalakpakan muna po tayong lahat. Mga minamahal naming Manilenyo na nasasakupan ng Zone 41, ang mga barangay 397, 398, 399, 400 at 401. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. 10 ng bubuo ng inyong bawat council, mga barangay tanod, para po sa ating lahat. Muli po, ito ang Kalinga sa Maynila ni Mayor Doktora Hani Lacuna Pangan kasama ang opisyales ng lungsod ng Maynila. Ito po ay isang ugnayan sa barangay, ang isang paraan ng ating butihing Mayora, Doktora Hani Lacuna Pangan, kaisang iba't ibang departamento ng ating pamahalang lungsod upang ipadama sa ating lahat ang kanyang hangarin at layunin na iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Manilenyo upang mas mapabuti pa ang kalagayan ng ating minamahal dito po sa lungsod ng Maynila. Ngayong umaga po ay kapiling po natin ang mga opisyales ng Manila City Hall. Kasama po natin ang presidente ng Liga ng mga Barangay. Palakpakan po natin, Konsehala Doktora Leila Cuna. Ang kasalukuyang direktor po ng Manila Barangay Bureau, Director Gilbert Sugay. Kasama rin po natin ang Chief of Staff ng Office of the Mayor, Mr. Joshua Santiago. Ang Communications Head and Spokesperson of the Office of the Mayor at ng ating dating konsehal mula po sa ika-6 na distrito ng lungsod ng Maynila, Attorney Princess Abante. Kasama rin natin ang Direktor ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila o DTCAM at ang Protocol Officer ng Office of the Mayor, Director Charlie Dungo. Kasama rin po natin ang mga departamento at mga department heads na kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng lungsod ng Maynila,
Siyempre po, pinangunahan po yan ng ating kapulusan, pinamumunuan ng ating MPD District Director, Police Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay. At higit sa bawat isa po sa inyo, ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po kami sa bawat heads of each families ng inyong pong barangay sa paglalaan po ninyo ng inyong oras upang maging bahagi ng ating Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Ayan. At ngayon naman po, sa punto pong ito, hayaan naman po nating bumati sa inyo ang mga minamahal niyong konsehal mula sa Distrito 4 ng Lungsod ng Maynila. Simulan po natin sa nag-iisang doktor ng Distrito 4. Gusto niya, okay tayo kay Doc Louie Chua. Bisitahin natin ang Manila, tamang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman sa lugar na sagana sa kultura. Hello! Hi! Magandang maulang umaga. It's a blessing, ano? Ako po yung nagagalak at nandito po kayo lahat. Kahit umuulan, kaya anyayaan nyo, tinugon nyo po yung paanyaya po namin ng ating mahal na Mayora, Hanil Ako na Pangan. Siyempre, ang kalinga pong ito ay para po sa ating lahat, para po sa inyo, na konting ayuda po, no? Dahil malaking bagay ito sa atin, siyempre, minsan mahirap pag wala tayong mga ganitong bagay, di ba? Kaya, nag-isip po ang aming, ang ating Mayora at buong council na gumawa ng ganitong mga programa po para po sa inyong lahat. At binabati ko din ang mga directors ng ating pamahalaan. Nandito na po sila kung meron kayong kailangan tungkol sa kalusugan o anumang problema, nandito po sila para tumugon sa inyong mga concern regarding sa araw-araw ating pamumuhay. Ganun pa man, ang inyong pulikod, nandito lang po tuwing Lunes at Miyerkules po ang aking gamutan dyan po sa clinic. Yung di po nakakaalam, dyan po sa 33 de la Puente Street, Sampaloc, Manila. At kada Webes po yung aking operasyon. Tsaka yung mga may anak pa at pamangkin na gustong mabol para matuli. No? Pwede pa po. At saka yung mga medyo sungaw. Pwede pa rin po. Punta sa akin na to. But baby, pwede pa rin po punta sa aking clinic. Ganun pa man, maraming salamat po. At siyempre, pinabati ko po aking mga kasama. Nandiyan po silang lahat. No, si Chris Bacani, si Science Reyes, si Dr. Dayan Nieto, si Bong Marsan, at ang mga magagaling natin mga directors. Nandiyan po sila sa lahat. Si Toti, ang ating bagong sa MTRPB, no? Si po. At siyempre si Vice, ang ating Vice Jules Servo, nandiyan po mamaya at ating mahal na Mayora. Darating po. Maraming salamat po at God bless to everyone. Maraming salamat po, Councilor Doc Louie Chua. Ayan. At ngayon naman po ang sunod na mabati sa inyo. Palakpakan po natin, Councilor Attorney Chris Bacani. Bisitahin natin ang Manila, tamang kapanatagan. Hello! Kamusta po? Isang magandang umaga, Zone 41. Yung mga ngiti niyo nakakatuwa pa din po. Una sa lahat, gusto ko pong bumati ng isang magandang umaga sa inyong pagtugon sa aming munting imbitasyon dito po sa Asenso Manileño. At gusto ko rin magpasalamat na 3 beses niyo po akong ginawang konsehal dito po sa ating distrito. Maraming salamat po. Ngayon lang po din ako nakapagsalamat after 3 terms. Thank you po sa boto ng bawat isa sa inyo sa akin. Lagi po akong mataas dito sa Zone 41, kaya maraming salamat po. At dito po sa Kalinga sa Maynila, ito po ay nagumpisa simula ng pagkapanalo pa lang po ni Mayora Hani, wala pong tigil ang pagbaba niya sa lahat ng distrito, kasama po ang minamahal niyang Sampaloc. Ito pong mga serbisyo ng City Hall, binababa po natin yan dito sa barangayan. So hindi niyo na po kailangan pumunta sa City Hall. Okay po ba yun? 'Di ba? Lahat ng pag-apply ng trabaho, pag-ayos ng senior citizen,
ayos po ng mga birth certificate, lahat po yan ay binababa na po dito. Pati po yung para sa aso natin, nandiyan na rin po ang pagbakuna ng rabies at iba't ibang mga serbisyo. Kaya yun lang po, hindi ko na rin po pahabain ito. Gusto ko lang pong sabihin na ang aking opisina, laging bukas po yan. Wala po akong tinatanggihan doon. Basta kaya ko pong maitulong, itinutulong ko po ang aking makakaya. Sa room 235 sa Manila City Hall, may nakapunta na ba doon? Oo, marami na. Sana po magkita-kita po tayo at isang magandang umaga. Mahal na mahal ko po kayo. Kay Chris Bacani, gusto ko po, okay tayong lahat. Isang magandang umaga po. Marami pong salamat. Siyempre, gusto ko rin pong batiin ang aking mga kasamahan sa konseho, Congressman Edward Maceda, Vice Mayor Yul, siyempre ang ating mayora na wala nang iba po. Yun lang po. Marami pong salamat, Councilor Chris Bacani. At ngayon naman po, ang susunod pong mabati sa inyo, ang nagbibigay po sa inyo ng serbisyong ramdam ng distrito, Councilor Science Reyes. Bisitahin natin ang Manila. Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Mga kasona ko. Maulan pero punong-puno ng pagpapala ngayong umaga na to. Pasalamatan po natin si God. Palakpak naman tayo. Yan. Nagbababa po ng kalinga ang pamahalaang lungsod ng mga serbisyo na kailangan natin na dapat tayo ang pupunta sa City Hall pero ibinaba po sa ating lugar, sa Zone 41. Palakpakan naman po natin si Mayora at saka si Vice Yul at Congressman, kasama ang mga konsehal. Ano po ang pinakamahal na bilihin ngayon? Uy, ano po? Yan ang dala ng kalinga sa Maynila, bigas. Palakpakan natin, Mayora Hani Lacuna, Vice Yul, at syempre, Congressman natin, natingin niyo pong mga konsehal. Parang punong-puno ako ng sigla, no? Pag nakasakay ako sa chocolate, hindi kasi ako makapagsalita pag dala ko yung Choco Mucho. Ngayon, may mic ako, kaya syempre, aktibong-aktibo. Pwede niyo po akong tingnan? Mula po sa likod hanggang dito po sa harap. Nakatingin na po ba kayo? Kasi hindi ko kayo kaya lahat tingnan. Mahal ko kayo. Yung nandito po, yung kahit hindi po ako perpekto, lagi ko kayong nasa puso. Hindi ko kayo pwedeng limutin. Dahil kayo po ang dahilan, bakit naririto po kaming lahat. Maraming salamat sa lahat ng tulong nyo sa amin. You are loved. Kayo po ay minamahal. Muli po, mula po sa Asenso Manileño, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat. Ang nagsasabi lagi sa Distrito 4, I heart you po, Councilor Science Reyes. Maraming salamat po. At nais din po naming batiin ang presensya ng ating mga kasama, ang ating Liga Director ng District 4, Liga Director Bong Marzan. Ayan, magandang umaga po, Director Bong Marsan. Kasama rin po natin, Doktora Dayan Nieto. Ang kapatid po ni Vice Mayor Yul Serbo Nieto. Ayan, good morning po, Doc. Magandang umaga po. At yun naman po ay ibibigay ko na po sa inyo para sa kanyang mensahe. Ang kinatawan ng ating distrito sa Kongreso, palakpakan po natin, Congressman Edward Maceda. Bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman, sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Hello, magandang umaga po sa
Parang binayaran ka para pumalakpak ka. Magandang umaga po dito sa Zona 41, ang isa sa aking mga paboritong zona dahil sa lahat ng eleksyon ko, palaging isa to sa pinakamataas na boto ni Congressman Edward Maceda. Panay ang tanong ni Boy, Panay ano. Maraming salamat sa pagpapakilala sa akin. Nagsalita na kanina ang aking kasamahan sa konseho, si Konsehala Science Reyes, taga dito rin siya, Zone 41. Yung asawa niya, chairman dito, si Chairman Ramoncito Reyes. So binabati ko yung mga host barangay natin. Sino ba yung mga host barangay natin? Listahan ng mga konsyelto tsaka ni Mayor. Sino yung mga... Binabati ko po sila Chairman Alan Antiado and Council. Palakpakan naman natin yan. Felix Taguba and Council, palakpakan natin. Tom Dacayo and Council. Roy Quezon and Council. At yung napakabait at napakasipag na pinuno ng Team Edward Maceda, siguro maraming fans dito yan. Chairwoman Cathy Adonis Mas malakas pa kaya sa akin. Wala na ako. Ha? Grabe ito. Sa Chairman Cathy, ikaw na lang dapat magsalita dito, hindi na ako. Total, pause ako, may konting ubo po ako, pero hindi po ako pwedeng hindi dumating dito dahil sa inyo at dahil po dito sa aming partido, ang Asenso Manileño. Palakpakan naman natin ang Asenso Manileño. So, hindi po ako magsasalita na napakahaba. Ang sasabihin ko lang, karangalan ko po na makasama dito sa grupo ng Asenso Manileño at humarap sa inyo para dalhin dito yung Kalinga sa Maynila na isang proyekto kung saan, bukod sa konting ayuda na matatanggap natin sa hirap ng buhay, kailangan natin. Yung serbisyo po ng City Hall at ng mga departamento ay imbis na pupuntahan nyo doon, dinadala na dito diretso sa tao. Napakagandang programa. Di ba? Palakpakan naman natin yung programa na yan. At yung programa na yan ay hindi lang yan sinimulan ngayong taon o no isang taon. Pagkatapos po ng eleksyon, sinabi po ng ating magiting na mayora at ina ng lungsod at isa pang batang sampalok tulad ko, na dadalhin na niya sa tao ang serbisyo ng City Hall. Sinimulan niyan right after election pa lang. Pati ako nagulat. Ibig sabihin, lahat po ng pinangako na aksyon at pagtulong noong nangangampanya ay hindi lang po puro salita, kung hindi may kasamang gawa. Ganyang kaganda ang liderato ng lungsod ng Maynila. Palakpakan natin. At bukod po dito sa ganitong kalinga, ang atin pong punong lungsod ay nagpupunta rin sa mga may sakit, may kapansanan, minsan nakamotor lang, mga senior citizen, mga centenarian. Sino dito magwa 100 na? Malayo pa sa ano. Araw-araw po, mula pa po ng eleksyon, bumababa po ang ating mayora. Kaya po talagang full support po tayo sa ating mayora, ang kauna-unahang babaeng majority leader ng lungsod ng Maynila, kauna-unahang babaeng vice mayor, at kauna-unahang babaeng mayor ng lungsod ng Maynila na tumanggap na napakaraming parangal bilang woman leader, hindi lang sa lungsod, kundi sa buong bansa. Ang napakabait, napakasibag, napakagaling, may paninindigan. Siyempre, kasama niya kaming lahat dyan. Ang ating isang batang sampalok, ang aking mayor, Mayor Hani Lacuna Pangan. Palakpakan natin. Sige, may pang merienda kayo mamaya. So, babatiin ko na rin ang ating pangalawang ama ng lungsod ng Maynila. Lamang lang ng mga 5 paligo sa akin ng gandang lalaki sa Sampaloc. Pero dito sa Zone 41, tingin ko tabla lang kami. Vice Mayor Yul Serbo Nieto, palakpakan natin. So yun na lang po. Salamat po sa lahat ng suporta nyo sa amin at umaasa kami na patuloy nyo pong masusuportahan ang grupo namin sa ilalim na Mayora Hani Lacuna sa darating na panahon. Dahil iisa lang po ang layunin namin, ang maglingkod ng totoo at tapat sa inyo, ang patotohanan lahat ng salita at pangako namin at ang siguruhin na ang Manileño, ang Batang Sampaloc ay mapupunta
sa isang magandang kinabukasan para sa inyo at sa inyong mga anak. Pinapangako po namin yan, pinapangako ng ating magaling na Mayor Hani Lacuna. Mabuhay po ang Sampaloc, Zone 41, Asenso, Manileño. Yes! Maraming salamat po, Congressman Edward Baceda. At ngayon po, isang napakalaking karangalan pong ipakilala ko sa inyo ang katuwang ni Mayora Hani Lacuna sa pagbibigay ng kalinga sa lungsod ng Maynila. Ang minamahal po nating Vice Alcalde, ang nagseserbisyo ng walang pinipiling panahon. Pasalubungan po natin ang masigabong palakpakan, Vice Mayor Yul Servo Nieto. Hi! Hello! Magandang umaga po mga batang Sampaloc. Kumusta po kayo? Siyempre, magandang umaga sa ating napakasipag na Mayora, Mayor Hani Lacuna Pangan, at ang ating, hindi po ako lamang ng 5 paligo. Sabi po niya, dito sa lugar nyo, tabla kami. Pero sa buong Sampaloc, tabla kami. Pares kaming pogi niyan. Nauna lang siyang ipinanganak. Diba? At siyempre, ang ating mga masisipag na konsehal, Attorney Chris Bacani, Konsehal Science Reyes, at nadyan din, pwede rin mga maglingkod sa Sampaloc, Chairman Marsan, Director, at si Dr. Dayan Nieto, at ang ating mga magagaling na direktor, mamaya maririnig nyo silang magsalita. Ano yung, Pards? Lamang ka lang na 5 paligo sa akin eh. Pero dito sa zona na to, pantay lang kami, di ba? Hindi, sisingit lang ako. Hindi ko nakita kanina. Nagsalita na pala yung mga si Science lang nabanggit ko. Ang ating 2 pang kasamahang konsehal, Konsehal Doc Louis Chua at Konsehal Chris Bacani, palakpakan natin. At siyempre, ang aming mga future na kasamahan, Direktor Bong Marsan at ang kapatid ni Kong Yul, na kasing ganda rin ang pagkagandang lalaki ni Yul, Dr. Dayan Nieto. Palakpakan natin. Kalahin mo, nakakasingit pa ako sa iyo. No problem. At siyempre, yung parehas na may buntot ko, ang ating masipag pagdating sa kalusugan, Konsehal Doc Louis Chua. Di ba? Ang sipag niyan. At, Pards, sabi ko nga, magpantay lang tayo, nauna ka lang ng pinanganak. Di ba? At, sa amin naman po sa Konseho ng Maynila, meron po ba kayong mga Facebook po dito? Baka pwede nyo namang i-like and share yung Facebook natin sa City Council of Manila, na makikita nyo po dyan yung tinatrabaho po namin tuwing Martes at Huwebes, 2:00 po ng hapon. Ang inyo pong lingkod, wala pong absent dyan. Perfect attendance po tayo sa loob ng City Council. Simula po nung hinilal nyo po kami bilang Vice Mayor. At si Mayor Hani Lacuna Pangan, sabi nga ni Attorney Chris Bacani, pagkatapos pa lang niyo po kaming halal sa buong Maynila, ito pong kalinga sa Maynila, sinimulan na po kagad. Hindi po to ngayon lang. Sabi po nila, dahil mag-e-eleksyon, kaya po tayo nagkakalinga sa Maynila. Actually po, ang kalinga sa Maynila, nakaikot na po sa buong Maynila. At hindi lang po ito para ipakita po sa inyo kung ano po yung kayang gawin ng lungsod at ibaba ang City Hall. May bonus pa yan, may bigas pang 10 kilo. At ngayon, bilang lingkod bayan po, nagsimula po ako 2007. Ngayon ko lang po nakita at na-experience na ang lungsod ng Maynila, mga naka-administrasyon, ay binababa kagad po yung parang eleksyon. Kaya hindi po ito para sa eleksyon lang. Ito po ay para ipakita na yung suporta, pagmamahal at tiwala inibigay nyo, ay may balik naman po namin sa inyo, mga batang Sampaloc o batang Maynila. At sabi ko nga po kanina, baka pwede nyo po kaming suportahan sa fan page po natin, City Council of Manila, at makikita nyo po dyan yung mga masisipag natin na konsehal sa buong Maynila, kung ano po yung mga nagagawa po namin. At sa katunayan po, hindi naman sa pagbubuhat ng bangkuhan, ang 12 City Council siguro po ngayon, ang may pinakamadami na pong naipasang ordinansa at resolusyon. Alam niyo po ba kung ilang ordinansa na po ang naipasa namin? 185 na ordinansa na po ang naipasa namin sa City Council at 1,190 na pong na resolusyon ang naipasa po namin. Yan po ay para sa mga batang Maynila at para sa minamahal nating bayan. At bilang project naman po ng inyong lingkod, bilang presiding officer,
at ng 12 City Council ng mga konsehal natin. Dati po kung magre-research ka po ng mga ordinansa ng lungsod ng Maynila, pupunta ka pa sa record, pupunta ka pa ng City Hall para makita mo yung mga ordinansa. At hindi lang pagpunta, hahalukayin mo po talaga, iisahin sa inyo po. Pero ngayon po, one click away na lang po sa ating mga batang Maynila, lalo na kung may gadget kayo, itatype nyo lang po yung mga gusto nyong malaman dahil naka-digitization na po ang ating mga ordinansa. 9,000 ordinansa po ang makikita nyo po doon sa digitization po natin. At ngayon naman po, nasa first reading na po at malalagay na po sa committee, ang codification po ng ating ordinansa. Mas pinadali, mas pinaganda, at mas madaling mapapatupad po ang mga ordinansa nito. Ganyan pong kakapal na codification po. Simula po yan, 77 years ago. Biro nyo, 70 taon nang hindi nagkakaroon ng codification ang ating lungsod. At ngayon po sa 12 City Council, yan po yung pangalawang project po natin bilang presiding officer niyo po. At nais ko na rin kunin ang pagkakataon na ito na makapagpasalamat po sa inyo mga Batang Sampaloc. Maraming salamat po sa binigay niyo pong tiwala at suporta at pagmamahal na bigyan po kami ni Mayor Hani Lacuna na may pagpatuloy po namin ang paglilingkod sa ating bayan. At makakaasa naman po kayo na hindi po namin sasayangin ang tiwala na yan. Dahil hindi po nabibili ang tiwala na yan. Di ba po? Maglilingkod lang po kami ng tapat, malinis, at may takot sa Diyos para sa Batang Maynila at para sa minamahal nating lungsod, ang lungsod ng Maynila. At hindi ko na po papatagalin pa. Nais ko na pong ibigay sa inyo ang aking inspirasyon sa paglilingkod sa ating bayan, ang napakasipag, napakagaling, at talaga namang hands-on sa pagbibigay ng mga solusyon sa bawat suliranin ng ating lungsod. Ang di po tumatanda, mas lalong bumabata, at napakaganda, napaka-sexy po. Makikita nyo po, Mayor Hani Lacuna! Bayan! Hello! Hello, Zona 41. Magandang umaga po. Good morning. Ate Hani! Ano yun? Ate Hani, baka pwede po akong tumasi. O sige na, go. Kasi po, magre-represent po tayo ng mga bagong estudyante magtatapos ngayon sa UBM. Yan, ang mga sipag ng aking partner. Palakpakan po ba naman po natin? Vice Mayor Yul Sergo Nieto. Nieto, ano ba yan? Aga pa. Ayan, balikan. Kaya mo yan. Kaya mo po yan. Magandang araw po sa inyo. Kumusta na po? Nako, mabuti na tumigil ng ulan. Akala ko dire-diretso, napakaswerte. Morning. Akala ko dire-diretso na tayo naubulanin. Pero, siksik quickly ang biyaya natin, lalo-lalo na po sa inyong zona. Kaya, kami po ay napakasalamat. Dahil nagsipaglakas na tayo sa inyong mga tahanan, alam ko, busy-busy tayo. Pero, gusto lamang po namin una-una, makita ninyo kami at maramdaman naman ninyo kung ano ang tinatawag natin tunay na servisyo diretso sa tao. Matanong ko lang, sino po dito ang nasa social media? Facebook. Nasa kamay. Facebook. Paano po kayo nakikibalita ng mga programa natin sa City Hall? Nagpa-follow kayo? Ilan dito nagpa-follow sa mga programa ng City Hall? Kakaunti lang. Sino dito ang walang Facebook? Lahat meron. Lahat meron. Sige nga. Magsabi ka nga. Kaya nga kami nagpunta dito. Kasi karamihan po sa inyo, hindi naman natutunghayan ano ba ang mga nangyayari. Ano ba yung mga programa natin at proyektong ipinatutupad sa ating lungsod. Diba? Kaya itong umagang ito,
Kasi baka mamaya may mga tanong kayo. Diba? Lalo-lalo na itong ating mga pinamahal na senior. Ano ba ang tanong nyo? Kailan nyo susunod na allowance? Ayan, mamaya, sasagutin namin yan. Ayan, yung benepisyo ng mga 80, 85, 90, 95. Ayan, mamaya po, ipapaliwanag po sa inyo ng ating kasamahan. Para ho maliwanag po lahat, hindi ho kung san-san lang tayo nakakakuha ng balita, di ba? O sige, sisimulan na po natin, pwede ba? Para matapos tayo agad. Kasi pagkatapos po nito, marami po kaming serbisyo sa likuran. Yung atin pong mga help desk. Kaya kung meron kayong mga personal na pangangailangan, gusto nyo magpa-check up, gusto nyo pabakunahan ang inyong mga alaga, nawawala ang inyong mga OSCA ID, ubos ng inyong mga booklet, gusto nyo magpalista bilang persons with disability, at lahat-lahat pa. Ngayon na ang pagkakataon dahil dinala na namin ang City Hall dito sa inyong lugar. Okay? So simulan na natin. Ayan na. Ito po mga kasamahan ko. Ang paborito ng lahat ng ating mga oldies but groovies, Eleanor Jacinto ng OSCA. Good morning po, Mayor. Thank you po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakasama pa. Pakitaas nga po ang kamay ng mga senior citizens. Sige po, pakitaas Ang dami! po. Sa harapan, meron po ba? Wow, ang dami-dami. Paki-wave naman po. Wave po tayo. Hello? Hi! Ma'am Yan. Eleanor, Opo. bago ka magsimula, ilan na ba ang nakatala nating senior citizen sa buong Maynila? Nasa 206,000 na po ang ating mga dami senior nyo. citizens Dami-dami. sa buong Maynila. Opo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At masaya po kami dahil masisigla ang mga senior citizens dito po sa Distrito 4. Ngayon po, meron lamang kaming ilang mga sasabihin po tungkol po sa paggamit ninyo ng inyong mga senior citizens ID. Ito po, ganito po ba ang ini-issue ng aming tanggapan? Ganito po ba kaliit? O, tama po. Di po ba hindi naman ganito kaliit? Ayun, pinapakita ni nanay. Pakitaas nga po, nay. Opo, ganun po kalaki ang senior citizens ID na ini-issue po ng aming tanggapan. Kaya po nakikiusap kami sa mga seniors, wag nyo pong paliliitin o kaya po pararamihin sa pamamagitan ng pagseserox o pag-i-scan po ang inyong mga senior citizens ID. Bakit po? Kasi po, yung ini-issue po ng aming tanggapan ay original OSCA ID po yun. Opo. Opo, Mayor. Yan po yung tama. Opo, yung ganun po kalaki. Ngayon po, para po hindi kayo magkaroon ng problema sa mga establishmento kapag ginagamit nyo po ang inyong mga senior citizens ID. Kaya wag nyo pong ipipresenta yung mga scan IDs o kaya po sinerox na ID. Ngayon po, kung nawawala po ang inyong original OSCA ID, mamaya po pagkatapos ng ating programa, magtungo lamang po kayo sa aming OSCA Help Desk. Pag wala na rin pong masulatan ang inyong purchase slip booklet, bibigyan po namin kayo ng booklet para pambili po sa mga gamot at sa mga groceries po ninyo. Ganon din po sa mga nangangailangan ipalaminate ang kanilang OSCA ID para maging maganda po at hindi po masira, aayusin po namin ang inyong mga OSCA ID. Marami pong salamat at magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Yan, Ma'am Eleanor. Opo. Ang ating mga mamis na nandoon, kanina tinatanong. Opo, Kasi Mayor. kamakailan lang ay nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung additional benefits ng ating mga senior citizens. Na kung saan makakatanggap na sila pagdating ng edad na 80, 85, 90, 95 ng
tag sa 10,000. Tama? Tama po, Okay. Mayor. Opo. Napakagandang balita yan. Okay. Pero po, Pero, naghihintay pa po kami. Naghihintay pa ho kami. ng guidelines na magmumula po sa national government. Okay. Opo. Sa makatwid, hindi pa ho ngayon taon yan. Tama po. Sa susunod na taon pa po yan. Opo. Okay. Ibig lang ho sabihin, yung pondo po na ibibigay sa atin pong mga senior citizens ay manggagaling po sa pamahalaang nasyonal. National government. Ginagawa na po nila ngayon yung mga rules and regulation para mas maayos po ang pagbibigay sa inyo. Tama po? Ang importante, manatili kayong malusog. Opo. Yan po. Para pagdating nyo ng edad na 80, makakatanggap na po kayo ng tagsa 10,000. Sa susunod na taon po yan. Ngayon, ano ba ang binibigay ngayon ng ating lungsod? Kapag kayo ay umabot ng 100 years old, automatic yan. Centenarian na kayo, meron na ho kayo agad na tatanggap sa atin na tagwa 100,000. Automatic po yan. Nasa batas po yan ng lungsod ng Maynila. Kamakailan lang po, parang nung isang linggo lang, Opo. ay meron na naman po akong binigyan ng 100,000 dito po sa District 4. Nabigyan po natin, napakalakas pa po ni nanay at napakamasayahin pa po niya. So, yun po pagpapaliwanag lang, wag nyo muna ho kaming hahanapan ng tagsa 10,000 nyo. Hindi pa ho effective yung batas na yon. O, kalalagda lang po ni Pangulo. Okay? Naintindihan po? Okay. Ay, isa na lang po. Yung iba, gusto nilang palitan yung kanilang mga OSCA ID. Ang katwiran po nila, iba ho yung nakasign. Iba pa pong mayor. Hindi po kailangan papalitan yung inyong OSCA ID. Pwede pa ho nyong gamitin yan kahit po sinong mayor ang nakapirma sa likuran. O, halimbawa po, ako po ang nakalagda sa inyo pong OSCA ID. Di ba? Okay. Kaya dapat, sa susunod, ako pa rin ang di ba? Nakasign. O, kaya, alam nyo na ha. Ayun lang. Thank you po, Mayor. Akala ko kung ano nangyari. Okay. Maraming salamat, Ma'am Thank you Eleanor. po, Mayor. Next. Galing po sa Manila Department of Social Welfare, Direktora Re Fugoso. Thank you po, Mayora Hani. Good morning po sa inyong lahat. Bilis. Mula naman po sa Manila Department of Social Welfare o MDSW, ang lahat po na gusto mag-apply ng PWD at Solo Parent ID, lumapit lang po sa amin mamaya dito sa likod. Meron po tayong help desk. Lahat na katanungan nyo, suggestion, pati reklamo nyo po, e-entertainin po natin. So, ang maganda pong balita tungkol sa PWDs, dati po hindi nabibigyan ng allowance ang mga menor de edad na PWD. Pero, dahil po kay Mayora Hani, nagpapasa po siya ng bagong ordinansa sa konseho nila Vice Yul at mga konsehal na simula itong taon na to, lahat po na menor de edad na PWDs ay tatanggap na po ng allowances. 500 peso a month. Ang totoo po ay nag-umpisa na po yan sa huli nating payout. Marami na pong batang nakinabang na PWD. Tungkol naman po sa mga solo parents, maaari pong makalusot po kayo sa amin na mabigyan kayo ng ID. Alam nyo kasi, pero nalalaman namin kung hindi kayo totoong solo parent. Alam nyo paano? Paano namin nalalaman na hindi solo parent? Madami po kayong kapitbahay na marites. Nagre-report po sa amin. Tapos meron pa pong nagagalit sa amin pag payout. Pag di kami nag-payout po sa kanila, darating naman po
buntis eh. Paano po naging solo parent ang isang buntis? Kaya huwag kayo magagalit sa amin kung hindi po kayo na-pay out, kung kayo po ay buntis. So isa pa pong mahalaga na bagong ordinansang pinapatupad, ito po ay nagmula din kay Mayor Hani Lacuna. Alam nyo, tayo po mga Pilipino, very conservative. Ayaw natin pag-usapan yung nawawalan po tayo ng mahal sa buhay, yung namatayan po tayo. Pero tandaan nyo, pag dumating po yan sa buhay nyo, agad-agad mararamdaman nyo po ang tulong ni Mayor Hani Lacuna. Nandyan na po ang tulong pinansyal, nandyan na po ang prayer card, nandyan na po ang bulaklak, agad-agad makikiramay po si Mayora Hani Lacuna. Yun lang po, Mayora, mula sa MDSW. Ito, katanungan ni Mami. Apo. Ang may earn niya ba daw o lose-loss pwedeng PWD? Sa tingin ko po, Mother, hindi. Kasi pong earn niya po na-operahan. Kapag na-operahan na po yan, hindi na po siya person with disability. Hindi ho ba? Opo, Ang kasagutan lang po niyan ay mapa-operahan. Kadalasan po, pag sinabi po natin na yung sakit po ay pwede pang persons with disability, yung panghabang buhay na pong gamutan yan. Okay? Mayora, kaya po ang PWD IDs, inaano po yan, nire-renew every 3 years. Kasi po, maaring gumaling na po kayo doon sa pagkabali ng buto nyo, maaring gumaling na kayo sa inoperan po sa inyo. Kaya po ganon. Ang solo parent ID naman po ay nare-renew every year. Kada taon po. Kasi baka bigla na kayo may ka-partner, bigla na kayo may ka-live-in, biglang nag-asawa na po kayo. Kaya may renewal po ang PWD at saka solo parent ID. O, isa pang phone-in question, mabilisan lang. Kasi kadalasan po, yung may mga diferensya sa mata, yung mataas ang grado, ay kasama na, di ba? Opo, pero yung pong mga mabababang grado, hindi pa po yung PWD. O, ano yung Mayora. grado? Mga 800 po. 800. Hindi 200. Kahit isang mata. Oo. Hindi po pwedeng 400. O, yan o, malinaw May mga kategorya po yan. Kaya nga po, kailangan po talaga ng medical certificate. Galing po doon sa doktor na tumitingin sa inyo. Alam nyo po, pasensya na. Meron po kasi mga mapagsamantala talaga mga kababayan natin na ginagamit po nila yung PWD card. Gusto ba nyo talaga magkasakit? Ayaw nyo, di ba? Ayaw natin magkasakit, kaya wag ho tayong gumawa ng sakit. Yun lamang po. Mayora, tsaka wag pong gumawa ng fake na ID. Ayan. Huli yan, huli. Okay? Maraming salamat po. Thank you po. Next. Ma'am Engcar Ocampo ng Civil Registry. Ayan, Ma'am Engcar, tinan mo. Meron ka ng magiging bagong kliyente. Kabuanan na niya ngayon. Salamat po, Mayora. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lahat po ba sa inyo may mga birth certificate na? Yung mga wala po, pwede po kayong pumunta sa aming help desk para ma-check kung ano po yung mga requirements na inyong kailangan i-submit para kayo ay magkaroon ng birth. Ngayon po, sino po sa inyo yung mga anak pa lang? Okay. Yung mga nganak at ikakasal at yung mga namatayan po, maaari lang po sana isang paalala na lahat ng dokumento i-check ninyo bago ito ay ma-erase sa amin. Meron hong prescribed period na 30 days ang birth bago siya malate. So, kailangan ma-submit po sa aming tanggapan within the 30 days period. Nang sa ganon, hindi po kayo mahirapan sa pagpa-file ng late registration. Nagpalabas po kasi ang DILG at ang Philippine Statistics Authority ng mga additional requirements para po sa late registration.
Kaya ho, ina-advise po namin kayo na sana i-check ninyo yung mga dokumento bago ma-register at nang sa ganon, pag time na kailangan nyo po yung dokumento, hindi na po kayo mahihirapan. Kasi medyo stricto po ngayon yung implementation ng mga requirements ng late na pinalabas ng Philippine Statistics Authority. Ngayon po yung mga gusto pong mga magpakasal. Pwede naman po kayo makapag-ugnayan sa amin. Kung nais nyo po, pwede po magkasal po si Mayora. Hindi naman po yan kasalang bayan. Pero kung gusto nyo po siyang mag-solemnize ng kasal nyo, pwede naman po kayong magpag-ugnayan sa opisina namin at sa mayor's office. Salamat po. Maraming salamat, Ma'am Engcar. Okay. Paalala lamang po, lalong-lalo na doon sa mga anak, kagaya nyo. Tingnan nyo mabuti yung pangalan na inilalagay po ninyo kasi po, napakahirap magpapalit ng pangalan. Halimbawa, kung ang nakalagay sa birth certificate nyo ay Maria, buo, hindi ma-period, dapat lahat ng dokumento nila, dapat Maria. Magkaiba po ang ma-period at ang Maria na buo. Kasi minsan, tama yung birth certificate, kaya lang yung naituturo natin sa ating mga anak, mali po. Okay? Maraming salamat, Ma'am Engcar Ocampo. Thank you po, Mayor. Sa mga may problema po sa ating mga TODA, sa batas trapiko, andito po kasama natin ang officer in charge ng MTPB, Ginoong Toti Jokno. Salamat po, Mayora. Taga-district 4 yan. Magandang umaga po. Ako po si Toti Jokno, ang bagong OIC ng Manila Traffic and Parking Bureau. Kayo po yung mga kakadistrito ko, sa Distrito 4 rin po ako. Ngayon po, mahigpit po na bilin sa akin na ating mahal na Mayor Hanny Lacuna Pangan na ayusin ang trapiko sa lungsod ng Maynila. Bilang pagtugon po doon, pinatupad po ng inyong lingkod ang no apprehension during rush hour. Bakit po? Kasi po, during rush hour po, papasok po yung mga estudyante, mga empleyado sa kanya-kanyang opisina. Kung manghuhuli po yung ating mga traffic enforcer, magkaka-traffic po. So ang ating pong inyong lingkod po, in-advise na po sila na magkandak lang po ng traffic direction and control during rush hour. Ang rush hour po is 6 a.m. hanggang 9 a.m. and 4 p.m. hanggang 7 p.m. So no apprehensions po yun. Kung sino man po sa inyo ang magmamalabis po ron, pwede niyo pong ireklamo po agad sa aming tanggapan. Maraming salamat po. Nako, Toti, masyado kang maiksi magsalita, masyado kang mahiyain. Sabihin mo nga sa kanila, ano ang tamang pamasahe sa atin pong mga tricycle. Mahiyain pa tong si Toti. Sa mga tricycle po, no, ang tamang pamasahe po sa tricycle, sa regular fare, 16 pesos. 1-6. 1.6 lang po, no? Ngayon po, doon po sa mga PWD, senior citizen, sa mga estudyante, 13 pesos lang po. Bawat ilang kilometro yan, Direktor? First kilometer po. First kilometer. Tapos, para sa inyong kaalaman po, kasi marami po hindi po alam, naguguluhan sila, sa mga regular fare po, dagdag lang po ng 5 pesos per 500 meters. Sa mga discounted naman po, senior citizen, estudyante, at yung PWD, dagdag 4 pesos lang po per 500 meters. Okay. Ayan. O, Toti, ang dami nagre-reklamo dito. Okay. Alam niyo ho, may ipinasang ordinansa ang ating Konseho ng Maynila na kung saan ang tama lang pong pamasahe ay 16 pesos. Yan po ang kada first kilometer. O, gaya ng sinabi po ni Direktor, 5 piso lang pong idadagdag kapag lumagpas tayo sa 1 kilometro. Ngayon, anong dapat niyong gawin? Kapag umabuso po ang naniningil sa inyo, ipagbigay alam niyo po sa amin.
Paano po gagawin? Okay. Kunin niyo po yung plate number. Kapag hindi niyo po sinumbong, ay wala hong mangyayari. Di ba ho? Okay. Ngayon, paano kung special? Gusto niyo, solo lang kayo. Dapat, times 4. Kasi 4 ang kasya sa tricycle, di ba? Hindi naman po pwedeng 16 pa rin, tapos gusto nyo, solo kayo. Di ba? Kailangan din naman pong kumita ng ating pong mga tricycle drivers. So maraming salamat. Salamat po, Mayor. Koti. Ang tagapangalaga, tagalinis ng ating kapaligiran, Direktor Jonathan Garso. Ayun, nakitang lokohin eh. Dating sepulturero, ngayon basurero na. Yan. Maraming salamat po sa napakagandang introduction, Mayora. Maganda at mapagkalingang umaga po, Distrito 4. Tulad na sabi ni Mayora, dating sepulturero kasi bago po ako na-assign bilang tagapamuno po ng DPS, ako po ang may hawak ng Manila South Cemetery. Kaya nga, sepulturero to basurero. Po. Tanong ko lang po, nabaha po ba ang lugar na to? Ang hirap po, di ba? Nung baha, ano po yung nakita niyong mga inanod? Basura. Di ba? Bakit po maraming basura? Yan. Kasi kawalan ng disiplina natin. Di ba? At the end of the day, tayo po yung lubos na apektuhan po. So, dapat po, para maiwasan po to, lagyan ho natin ng disiplina mga sarili po natin. So, paano po natin gagawin? Simulan po natin sa paglilinis po ng kanya-kanyang tapat ng bahay. Actually, meron po tayong existing city ordinance. Ito po yung City Ordinance number 8572 o mas kilala po sa tawag na Tapat Ko, Linis Ko. Yun po, maliit na bagay, tapat lang ng bahay nyo. Siguraduhin nyo malinis, walang nakatambak na basura. Kasi itong mga basuran to yung pupunta sa mga kanal, magbabara, kaya mas nagiging mabilis po yung pagbaha. Okay? Itong City Ordinance pong ito, para po sa kalaman po ninyo, meron pong kaparusahan po sa paglabag po nito. Meron po tayong mga environmental police na sinasabi, kung kayo po ay talagang pasaway, may multa po dito. At kung kayo'y patuloy, talaga perennial na laging nakikita, nagtatapon, is may pagkakulong din po. Kaya, yun po paalala, para na rin po sa atin, para na hindi rin tayo maapektuhan ng gusto sa baha, sumunod po tayo. Okay po? So, nagsesegregate na po ba kayo ng mga basura po ninyo? Napaka-importante po ng segregation ng basura dahil etong dalawang bagay, yung nabubulok at di nabubulok po, ay napapakinabangan po natin. Yung mga nabubulok po na basura ay nai-utilize po natin bilang pataba. Ito po yun. Fertilizer po. Sino po mga plantito-plantita dito o mga nagtatanim po? Right po. Meron po tayo nito sa likod po sa ating help desk. Sa mga gusto ho mag-avail, meron po tayo doon. Libre po. Pwede po ninyong makuha. Okay po? At doon naman po sa mga hindi nabubulok, manghiram lang po ng yan, ng plastic bottle. Ito po, yung mga plastic bottle po, at iba po pong plastic materials na hindi nabubulok naman po, ay napapakinabangan din po natin. Nako-convert po natin to. Doon, makikita nyo sa harap po, yan po, mga upuan, di lamang upuan, mesa, pakiangat lang po, ayan, para makita nila. Mesa, mga keychain, mga paso, yan po. So, yung nabubulok at di nabubulok po, ay nagiging kapakipakinabang po para sa atin. Kaya matuto po tayo mag-segregate. At doon naman po sa ating mga barangay officials, kung meron po kayong mga gustong ipahakot, kahit po mga residente po, kung may gusto po kayong ipahakot sa DPS po, may pag-ugnayan sa inyong barangay para ipaabot po sa amin para agad-agad ho naming mahakot. Pero yun po hindi din po namin pwede hakutin yung mga construction debris po. Mga basura lamang po. Yes po. Ano po? Medic may hinimatay po dun sa may nahilo.
MDRRMO po. Tinatawagan po, MDRRMO. Okay. So habang, ayan po, ina-attend po yung ating nahilong kabarangay, tulad unan sabi ko, sa mga nagdanais po na magpahakot, may pag-ugnayan po sa barangay para same day po, mahakot ho agad namin. Again yung construction debris po, hindi ho namin sakop po yan, kailangan private hauling po ang humakot. Okay, muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Hello. Okay po, at ngayon po, para po naman po magbigay sa atin ng kanilang Pakituloy po, pakituloy. At ngayon po, para po mabigyan ng kanyang ulat po at mga mensahe po sa atin, narito po ang City Engineer po natin, Engineer Andres, at syempre po ang head po ng City Electrician, Engineer Randy Sadak. Magandang umaga po sa mga taga Zone 41 ng Sampaloc. Kung mapansin nyo po, yung binababang serbisyo ni Mayora, nagbabundling tayo dito ng mga wires. Kasama po natin ang Meralco at mga utility companies. Inaano po natin para safe po yung mga communities, para wala pong mga bumabagsak na mga kable. Tinatanggal din po natin yung mga illegal connections. Kasi po ito po yung mga pinagsisimulan ng sunog, tapos may nakukuryente pagka medyo nababasa, pagka medyo bumabagyo. Paalala ko lang po na kung meron kayong makitang naglalagay ng mga illegal connections, pakireport lang po doon sa inyong mga kapitan para po maiparating sa amin, maaksyonan po namin agad. Meron pa po kaming ginagawa yung mga clearing operations, pero yun po ay order na ibinaba ng DILG. Ito po yung kiniklear ang kalye ng mga obstructions, kaya po meron ang syudad ng Maynila ng task force against road obstruction. So nililinis po natin ang sidewalk, ang roadway, yun po, pati po yung mga parking inaayos po natin. Napansin nyo rin po, naglilinis tayo ng mga drainage dito. Pati po yung mga pag-aasfalto. Yung sa mga drainage naman po, paalala ko lang po na sana po linisin natin yung mga harapan, kagaya po nung sanabi ni Director Garso. Pag nagpunta po yan sa drainage, mahirapan po tayo. Yan po yung pinagmumula ng pagbaha. Lalo na po yung mga plastic. Yun po ang pinagmumula ng ating pagbaha. Tapos yung may mga katanungan naman po, may problema sa Meralco, sa Maynila. Meron po tayong help desk sa likod para masagot po nila kung may tumaas po ang inyong mga billing ng bigla-bigla. Tapos yung mga magpapabagong connection, meron po tayong help desk na dito po. Kasama po natin yung mga utility companies, pati po yung nagpapa-repair, renovate o nagpapagawa ng bahay. Meron po tayong mga inspectors na andyan sa likod para po mai-assist kayo at para mapabilis ang inyong mga pag-apply. Yun lang po. Maraming salamat po. Good morning po. Engineer Sadak po ng City Electrician's Office po. Baka meron pa po rito sa atin hanggang ngayon po may mga nakapending na application po sa Meralco. Hindi pa po naaprubahan, wala pa po sariling kontador. Sa ating pong help desk, kasama ko po yung mga field inspector po namin. Willing po kaming mag-conduct po ng electrical inspection po para sa ganun po matulungan po namin kayo doon sa mga technical requirements po na hinihingi po sa inyo. At the same time po, ang aming pong tanggapan po ang nagme-maintain po ng ating mga street lights sa ating mga kalsada. Kung may mga nakikita ho kayo na pinakikialaman or nagkakaroon ng mga illegal connection ipaalam niyo po sa barangay. And kung meron dito po mga area pa na kinakailangan natin na paliwanagin pa, inform niyo lang po ang aming tanggapan. Maraming salamat po. Hello. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Ayan napakaseryoso po natin para kumalma lang po tayo, no?
Magtatanong po ako, sasagot po kayo. Anyway, ako po pala si Fernan ng Public Employment Service Office, ha. Magtatanong po ako, ha, sagot po kayo. Taas po ang kamay ng walang pera ngayong umaga. Ayan. Ayan, nagising kayo, di po ba? Ayan. Okay. Magpalakpakan may kasamang hiyawan ang gustong magkapera ngayong umaga. Ayan. Ayan po. So, di ba, nagising na tayo, no? So, i-manifest po natin para magkatotoo, no? Magkakapitbahay po kayo, di po ba? Tama po ba? Kalabitin nyo po. Sabihin nyo po, magkakapera ka ngayong umaga. Mahina. Isa pa. Malakas na malakas dapat. 1, 2, 3, go. Yan. Ganyan po yan. Tapos po, kalabitin nyo po. Sabihin nyo po, magtrabaho ka para magkapera ka. Yan po ang technique dyan. Diba? Kailangan natin magtrabaho para meron tayong sahod, meron po tayong pera. Di po ba? Okay. Para masaya lang din, magtatanong ako, tapos bibigyan ko ng premyo. Okay. Sige, game. Para masaya lang. Okay. So, halika. O, tanong. Madali lang yung mga tanong. Halika, ma'am. Ayaw ni ma'am. Halika. Tumayo ka nga. Halika. Tayo ka. Okay. Mag-a-apply ka ngayon. May hahanapin sa yung dokumento, yung mga employer po natin. Ando yung picture mo, pangalan mo, address mo, contact number mo, educational attainment mo, reference mo, pirma mo. Anong tawag dun sa papel na yon na hinahanap ng ating mga employer? Tayo ka, ma'am. Anong sagot? Ano po? Resume. Resume. Palakpakan po natin si ma'am. Ayan. Sabi, ang hinahanap niya sa akin, ano? Yung premyo. Di mo pa ako nasagot kanina eh. Premyo na kaagad. Okay, game. Next. Halika. Ayan, halika. Halika, madali lang yung mga tanong para ano lang, magising. Halika. Halika. Si ma'am. Okay, halika. Okay, marunong ka kumanta. Okay, game. Masaya kasi yung ano. Alam mo yung Leron-Leron Sinta? O, kantayin mo nga yung Leron-Leron Sinta. Leron, leron, sinta, buo ng papaya, dala-dalay buslo, sisidla ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, adyos kapalaran, umarap ng iba. Okay, palakpakan po natin si ma'am. Okay, ang tanong po namin, sa kantang Leron-Leron Sinta, ano ang mas masakit? Nabali ang sanga o humanap ng iba? Humanap ng iba! Humanap ng iba. Congratulations po. Ayan, mas masakit daw yun, sabi ni ma'am. Okay, di ba nagising kayo? Para happy lang, masaya lang tayo. Okay, game. Kayo po ay malugod po namin iniimbitahan dito po sa Kalinga, sa Maynila. Peso Job Fair po, nandun po sa atin ni Mayor Hani Lacuna, kung saan po meron po tayong 20 employers po dyan, na para po sa ating mga high school graduate, college level, college graduate, tsaka yung technical vocational, para po sigurado po kami na ngayong araw po ay ma-hire on the spot po kayo. Yung sagot po kanina, resume or biodata, mag-apply kayo ngayon. Meron po ba kayong dalang biodata? Ang iyan ang sagot, ha. Meron po ba kayong dalang biodata? May dala-dala po kami. Meron po ba kayong dalang ballpen at panulat? May dala-dala po kami. Meron po ba kayong picture at pampapicture? May dala-dala po kami. So, wala po kayong ligtas. Katawan nyo na lang po yung dadalhin nyo para mag-apply po tayo. Saan po ang minamahal po natin mga lolo at lola? Taas po ang kamay at mga PWDs. Ayan, mga senior. Tuloy-tuloy po ang programa ng Pamahalang Lungsod ng Maynila sa panguna po ng Mayor Hani Lacuna under po sa Ordinance Number 8598, yung trabaho po para sa mga senior citizens and persons with disability. So, kung yung mga lolo at lola natin, gusto nyo po bang maging table manager? Sino gusto maging table manager? Taas ang kamay. Ano ba yon? Tagalinis po ng table. Diba? So, kalmado lang po yon. Willing nga po kayo mag-alaga ng mga apo nyo nang wala pong bayad. Dito po, 4 na oras sa trabaho po, tapos po, may sahod po tayo. Kung makachamba po kayo, sa SM kayo ma-assign,
O pagkatapos ng trabaho, nood ng sine. Kasi libre ang sine, di ba? Sa atin po dito sa City of Manila. So pwede po ba apply po tayo mga kasama? Pwede po ba yon? Okay, sabi nga po nila, di bali ng tamad, hindi naman mahina ah. Di bali ng tamad, hindi naman. Pero sabi po ni Mayor Hani Lacuna, bawal po tayong tamarin, napakarami po nating bayarin. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po! Maraming salamat, Director Fernan Bermejo. Ang ating Superman ngayon. Doc Ed Santos ng Manila Health Department. Magandang umaga po sa inyong lahat. Rinig po ba ako sa likod? Walakpak nga po yung nakakarinig sa akin sa likod. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Hinihingal ka pa. Medyo. Nakapunta na ho ba kayo sa inyong health center? Ano pong health center na pinupuntahan nyo rito? Erjo. Ano ho yung tatlong bagong serbisyo na in-offer namin sa inyo? Sino nakapagpa-ECG na sa Erjo? Isa pa lang. Meron na po tayong libreng ECG, ha? Sino na mga buntis na nakapagpa-ultrasound na sa Ernshaw? Meron na rin po tayong libreng ultrasound para sa mga buntis. Sino po nakapagpa-laboratorio na? Yung CB, yan, marami-rami na. Meron din po tayo niyan sa Ernshaw, ha? Tangkilikin po natin pumunta. Sandali, Tangkilikin po natin pumunta sa ating health center. May nararamdaman man kayo o wala, pumunta ho kayo. Kasi ang sabi nga, di ba sa kasabihan, ang prevention ay ang pinakamagandang cure. So kahit normal, wala kayong nararamdaman, pumunta ho kayo sa ating health center. Okay po? Naintindihan niyo po ba ako? Sino po ang nagme-maintenance? Yan. Libre po ang maintenance sa atin dyan sa ating health center. Ang problema po, kailangan po nyo nakaregister kayo. Kasi po, yung mga nakarehistro, sila lang muna yung binibigyan natin ng allotment na gamot. Halimbawa ho, silang 3 po, nakarehistro. Sila po yung may gamot. Dumating si nanay, hindi nakarehistro. Hindi siya mabibigyan. So, dapat parehistro para sa susunod na buwan, meron po siyang gamot. Naintindihan po ba? Sa likod po. Naintindihan? Ayos, salamat po. Susunod, yung rabies. Ang atin Animal Bite Center dito sa District 4 ay sa Earnshaw. So yung mga nakakagat ng aso dyan po ang punta. Pero sa ngayon po, ang kinikater nila, yung mga second doses na, yung mga follow-up. Yung mga bago, sa ngayon, wala pa ho. Hinihintay pa ho namin delivery from DOH. Pupunta kayo sa City Hall o kaya sa Atang de la Rama. Sa mga unang kagat, ha? Pero yung mga follow-up nyo po, pwede po doon sa Earnshaw. Okay po? Malinaw po ba? Tapos kanina, nabanggit dito sa inyo na binabaha daw kayo. So pag binabaha, anong uso? Dengue. Naglabas po ang Manila Health Department ng game. Ida-download nyo po, subukan nyo po paglaruan. Ida-download nyo sa Play app, ang pangalan po ng game, Kapitan Ligtas, Dengue Buster. Habang nag-i-enjoy na kayo, natututo pa kayo para iwasan at i-prevent ang dengue. So subukan nyo po, mag-i-enjoy po kayo. Malay nyo sa susunod na Olympics, kasama na po yung game na yon. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Hinihingal ka na, Doc Ed. Mabigat. Opo. Anyway, paalala lang po din sa inyo, kaya naka-online appointment kayo o walk-in po kayo, pwede ho kayong lahat tumungo sa health center. Lahat po kayo tatanggapin, kaya naka-appointment o hindi. Kaya tumungo lang po kayo kasi yung mga senior natin hindi marunong. O wala silang pang online appointment. Huwag ho kayong mag-alala. Basta pumunta kayo doon. Sabi ni Doktora, pwede kami pumunta dito. Kahit wala kami appointment, pwedeng-pwede. Okay po? Ay, hindi ho. Sumbong nyo ho sa akin. Isumbong nyo po sa akin. Kapag hindi ho sila pumayag na sinabi na naka-appointment kayo, di ba? Hindi po. Kaya naka-appointment o hindi, pumunta ho kayo sa health center, tatanggapin po kayo. Malinaw po yan.
Okay ha, malinaw po. Okay po? So malinaw po ha, kaya may appointment o wala, tatanggapin po kayo sa health center. Ayan. Hindi na nga. Hindi nga. Hindi. Okay. Tatanggapin nga po kayo, kasasabi ko lang po, di ba? Ulitin ko, may appointment o wala, tatanggapin po kayo sa health center. Kapag hindi po kayo tinanggap, ipaalam nyo po sa akin. Ayan. Okay. Ang hayop na doktor na mga hayop, Doc Nick Santos. Magandang umaga po sa ating lahat. Lakasan mo boses. Magandang umaga po sa ating lahat. Mula po sa tanggapan ng Veterinary Inspection Board, kami po ay magpapaalala na maging responsable po tayong tagapag-alaga ng hayop. Ano po ito? Una po yung aso natin, di natin pababayaang nakakawala. Bagkus lalagyan po ng tali o lace at may dala po tayong dustpan para malinis naman po yung mga dumi ng ating halagang hayop. Pangalawa po, regular po nating pabakunahan ang ating mga alagang hayop. Pag nagkaedad na po siya ng 3 buwan pataas at taon-taon po pabakunahan po natin ng rabies. Pangatlo po, bigyan po natin ng tamang kalinga o pagmamahal. Hindi lang po basta mag-aalaga tayo, kailangan bigyan po natin ng atensyon o panahon yung ating alaga para mag-bonding po tayo. Doon naman po sa mga mabayan na nag-aalaga ng hayop, ito po yung mga sasagutin natin. Una po, pag nahuli ng city pound, magbumulta po tayo ng 500 pesos. 500 pesos pag nahuli po ang inyong mga alaga. Pangalawa po, pag yung aso natin ayaw natin pabakunahan, pwede tayong magmulta ng 2,000 piso. 2,000 pesos. Pangatlo po, pag yung aso natin nakakagat at ayaw nating paobserbahan, pag inireklamo po tayo nung nakagat, pwede tayong magmulta ng 10,000 pesos. Pang-apat po, yung aso natin pag nakakagat at ayaw nating tulungan yung tao na nakagat, pag inireklamo po tayo, pwede po tayong magmulta ng 25,000 pesos. At wag na wag po nating sasaktan yung mga alaga nating hayop dahil may batas po tayo dito na Animal Welfare Act 8485. May parusa po itong pagkakakulong at pagkakamulta. Kaya mahalin po natin yung alaga nating hayop, bigyan po natin ng atensyon o oras para po maging maamo naman sa atin ito. Samantalahin ko na rin po ang pagpapasalamat sa ating mayora dahil binigyan niya po tayo ng bagong Animal Pound and Shelter Building sa Bitas, Tondo, Manila. Na saan po pwede nating dalhin yung mga aso natin na ayaw na po natin at aalagaan namin at babakunahan po namin. At inilalapit din po namin ang serbisyong veterinaryo sa ating barangay. Dito po sa Distrito 4, meron po tayong libreng kalinga veterinary clinic sa Dapitan Sports Complex po. Dalhin niyo po yung mga alaga niyong hayop na hindi nabakunahan ng rabies. Doon po, libre po yun. Okay ka pa, Doc Nick? Okay na po. Okay na? Maraming salamat, Doc Nick Santos. Mamaya po, malapit na tayo matapos, pwede ho niyong pabakunahan ang inyong mga alagang hayop dito po sa likuran. Taon-taon po dapat pinababakunahan ang ating mga alagang hayop. Okay po? Ay, bago ko ho makalimutan, sabi ho nyo kanina ay binabaha po itong lugar ninyo. Maari po ba, wag ho tayong lumusong sa baha. Lalong-lalo na wag ho nating gawing swimming pool ang tubig baha. Kanina lamang po nakapagtala po tayo ng 2 kaso ng leptospirosis
dahil po sa nakaraang bagyo. Yun lang po ang gusto kong iparating sa inyo. Kung maaari, kapag meron pong baha, manatili po tayo sa ating mga tahanan. Uso rin po ngayon ang dengue, kaya napaka-importante po na linisin nyo ang inyong mga lugar at wag po tayong mag-iimbak ng tubig nang hindi po nakatakip. Okay po? Okay. At ang Panghuli po magsasalita, ang nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan dito sa ating lungsod, General Arnold Thomas Ibay, ang District Director ng Manila Police District. Full force po sila, kasama po ang inyong Station Commander, si Colonel Roy, at saka ang Station Commander po natin at ang PCP Commander. Ayan. Yes po, magandang umaga po sa lahat ng nandito po ngayon, Sampaloc. Ipapakilala ko lang po yung mga kasamahan ko, ang deputy po namin sa Manila Police District, si Colonel Roy. Yung kasunod na po, si Colonel Fabros. Bago na po, hindi na po tayo sakop ng Presinto 4. Sakop na po tayo ng Barbosa sa may harapan po ng Quiapo Church. Ayan po, si Colonel Fabros po ang Station Commander po natin. At yun pong Commander po ng UBA PCP sa likuran natin, si Captain Dumangas. Ang daming fans. Madami pong fans. Ma'am, magpapaalala lang po ako sa buong Kamaynilaan, sa syudad natin. 4 po ang kadalasang nalalabag na ordinansa. Unang-una po, yung paninigarilyo hindi po natin pinagbabawal, pero bawal po sa mga pinagbabawal na lugar. Pangalawa, pag-inom sa pinagbabawal na lugar, sa mga kalye, iskinita. Pangatlo, walang suot na pang-itaas sa pinagbabawal na lugar. Alam na po natin yon, half naked. Pang-apat po, ito po ang malaking problema natin. Paglabag po sa curfew. Yan po kadalasan na nagiging problema natin kasi ang mga kabataan natin pag nasa labas, nagkakaroon po tayo ng problema na involve po sila sa away o rumble. Ang masakit po niyan, yung kabataan natin, nasa kanya na po yung 4. Nanigarilyo, nag-inom, wala pang damit pang itaas, minor de edad pa. Kaya bantayan po natin ang ating mga anak, ang mga minors po natin, sumunod po tayo sa ating mga ordinansa. Magandang umaga po. Maraming salamat, DD General Arnold Thomas Ibay. Sandali lamang po. Excuse me po. Okay. Maraming salamat po muli sa inyo. Dito po nagtatapos ang atin pong ugnayan. Gaya po ng sinabi ko, matapos po ito, ay bukas po lahat ng ating mga help desk. Para po sa inyong mga personal na pangangailangan, meron po tayong libreng gamutan, pagbabakuna ng mga alaga natin. Kung meron po kayong mga concerns sa atin pong OSCA, MDSW, lumapit lang po kayo sa ating mga help desk. Marahil, ang iba sa inyo sinasabi, walang ginagawa si Doktora Hani Lacuna. Wala kaming nararamdaman. Marahil dahil wala ho kayong nakikitang mga ipinapatayong matataas na gusali. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, ito pong ginagawa nating Kalinga sa Maynila program ay linggo-linggo po namin ginagawa. Ito po ay isang serbisyong alam naming diretso sa inyo. Mas mararamdaman ninyo. Dahil po sa ating kakulangan sa pondo, dahil marami po tayong mga obligasyon na binabayaran, minarapat lang po natin na tutukan yung alam natin na mas mararamdaman po ninyo. Ang isang serbisyong diretso sa bawat isang Manilenyo. Kaya po, mamaya, muli, inaanyayahan po namin kayo. Kung kayo po ay may mga pangangailangan, dumiretso lang po tayo sa ating mga help desk. Makakaasa po kayo
na hanggang nandito ang buong grupo ng Asenso Manileño. Ako po, si Vice Mayor Yul Servonieto, Congressman Edward Maceda, 10 po ng aming mga kasamahan sa Asenso Manileño at sa Konseho, makakaramdam po kayo ng tapat at malinis na paglilingkod. Maraming salamat. Tatandaan po ninyo, lalong-lalo na dito sa Sampaloc na ni minsan hindi nyo po pinabayaan, kayo pa rin po ang mananatiling una kay Doktora Hani Lacuna. Maraming salamat, magandang umaga, Asenso Manileño! Marami pong salamat muli po. Happy tayo kay Mayora, Doktora Hani Lacuna Pangan. Muli isang masigabong palakpakan po para sa may kalinga ng isang ina, Mayor Doktora Hani Lacuna Pangan. At ngayong umagang ito, mga taga-Distrito 4, baunin po ninyo ang pagmamahal, pagbati at kalinga ni Doktora Mayora Hani Lacuna Pangan kasama ang lungsod ng Maynila. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na ba kayo? Sa lahat po na nandito, yung mga stickers ninyo, manatili lang kayo nakaupo. Ang tanging tatanggalin nyo lang po ay ang inyong mga stickers at hawakan lamang po sa inyong mga kamay. At tulad po ng aming sinabi, kapag hindi pa po namin tinatawag ang inyong pila, hindi po muna kayo tatayo para po hindi tayo magkagulo-gulo. Isa lamang po ang dadaanan ninyo palabas. Sa harap lang po Sa harap lang po lahat. Okay? Pagkakuha ng bigas, diretso po sa paglabas. Wala pong babalik. At kung may extra kayong ticket, pumila na lang po kayong muli. Ayan, para makuha nyo po. Dahil may kabigatan po ang bigas na kukunin ninyo. Ayan. At syempre po, muli po nakikiusap po kami, wala pong magbubukas ng mga barikada para po pumasok dito sa loob ng venue. Nakikiusap po kami na wag po ninyong bubuksan yung mga harang na bakal. Okay na po? At i-assist po tayo ng ating mga kasama. By rows po tayo. Kaya po... Simulan na natin, partner. Yes. Tayo na po ang nasa unang hanay. At tanggapin po ninyo ang 10 kilong bigas mula kay Mayora Doktora Hani Lacuna Pangan at ng lungsod ng Maynila. Siyempre kasama rin natin kanila, Vice Mayor Yul Servonieto, Congressman Edward Maceda, Councilor Chris Bacani, Councilor Science Reyes, and Councilor Doc Louis Chua. At kasama rin natin ang Liga Director natin ng Distrito 4, Director Bo Marzan. At syempre po si Doktora Diane Nieto. Ayan, maraming salamat po. Ina-assist po kayo. Sana po sa inyong pagtayo, yung mga stickers nito ay hawak na ninyo. Ayan. Iaabot niyo po ang stickers. Kapag po niyan ay ang 10 kilong bigas. Kaya nasa inyong harapan ngayon. Tuloy-tuloy lamang po ang ating pagpila habang kayo po ay pinapatayo ng ating mga nag-assist. Susunod lamang po kayo sa kanila. Pila lang po sa mga nagbibigay ng bigas. Marami pong pila yun, kaya kahit saan po kayo po sila, okay lang po. Kaya wag po kayo mag-alala, kasyang-kasya po yan sa inyong lahat, sa lahat na nandito, sa lahat na nagpapalit na ng mga tickets na sticker. Lakad po, lakad. Sige po, sige po. Thank you.
sa mga PWDs natin na nakasama ngayon na kukuha rin ang kanilang 10 kilo bigas. Ayan. Pila lang po. Nakuha na tayo na po. May tanong po tayo ulit. Pagkatapos po yung kukuha ang inyong mga bigas. Kamusta? Ay, sorry po. Kaya na? Limutan ka pala.
Thank you. Para gusto niyo po ng fertilizer. Para sa halaman. Para sa halaman po. Fertilizer po para Ano? Kakain ako, Jeffrey. Wala ko rin po.